Ako si Kuna at ito ang pagpapatuloy ng aking kwento. Ang wakwak. Alam nyo ba na sa probinsya ng lolo ko, may mga nilalang na hindi basta-basta makikita sa syudad? Isa na rito ang wakwak. Sila ay isang uri ng aswang, ngunit hindi katulad ng karaniwang manananggal. Mayroon silang malalapad na pakpak, matatalas na kuko, at mahahabang paa na mistulang ekek. Ang pinakakinatatakutan sa kanila ay ang kanilang paraan ng panghuhuli ng biktima. Dinadagit nila ito mula sa lupa at inililipad sa karimlan bago lapain. Ang kwentong ito ay may kaugnayan sa kanila. Nagsimula ito noong lamay ng pinsan ko. Mas matanda siya sa akin pero nauna siyang kinuha ni Lord. Gabi ng huling lamay niya, nasa kusina ako at nagpapakulo ng tubig sa pugon nang mapansin ko ang isang kakaibang tanawin sa may dagat. May isang lalaking nakaputi, nakatayo o mas tamang sabihin, nakalutang sa ibabaw ng tubig. Tahimik lang siya, hindi gumagalaw. Napalunok ako ng laway, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Auntie! Auntie! Tignan mo, may tao sa dagat. Lumapit si Auntie at sinundan ang direksyon ng tingin ko. Pagkakita niya, napaatras siya at mabilis akong hinila papasok sa loob. Sus Mario, Sep! Bulalas niya habang sinusubukan akong itulak palayo sa bintana. Pumasok ka sa loob at bantayan mo ang labi ng pinsan mo. Huwag kang lalabas. Dali-dali akong sumunod pero bago pa ako makalayo, biglang may narinig akong nakakakilabot na tunog mula sa itaas. Wak, wak, wak. Sa una mahina lang, pero habang tumatagal, palakas ng palakas. Parang hindi lang isa, 3, 5, baka higit pa. Ang mga kapitbahay namin nagsilabasan, nag-aalalang nakatingala sa langit. May ilan sa kanila ang nagdala ng ting-ting at itak pero alam naming walang silbi ang mga ito laban sa wakwak. Si Lolo, na matagal nang may alam sa ganitong mga bagay, galit na lumabas ng bahay. Sa isang kamay may hawak siyang itak. Sumigaw siya sa madilim na langit. Kung anuman ang binabalak nyo, huwag nyo nang ituloy. Kilala ko kung sino kayo. Ngunit hindi pa rin tumigil ang wakwak. Wak, wak, wak. Lalo silang lumapit. Wak, ramdam ko ang malamig na hangin na tila dumaan sa katawan ko. Wak. Maging ang mga alagang aso ay naguunahan sa pagtakbo. Tila ayaw manatili sa paligid. Doon na lumapit si Lolo sa amin. Kumuha kayo ng baon ng niyog tapos ikaskas nyo sa bato. Nagkatinginan kami pero hindi na kami nagtanong. Agad kaming sumunod. Ang kapitbahay namin na mukhang alam din ang ginagawa ni Lolo, tumulong na rin. Habang kinikiskis namin ang baon ng niyog sa bato, lumilikha ito ng matinis na tunog. Isang bagay na hindi ko pa narinig noon. Pero ang mas nakakagulat, tila gumanti ang wak-wak, 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 wak-wak. Mas bumilis ang kanilang huni pero unti-unti silang lumalayo. Hanggang sa tuluyan na silang nawala sa dilim ng gabi. Lahat kami ay napabuntong hininga. Akala ko tapos na ang lahat. Pero nang bumalik kami sa loob ng bahay, may isang bagay na nagpatayo ng balahibo ko. May sugat sa binti ng bangkay ng pinsan ko. Parang kagat pero hindi basta kagat ng hayop. Kinilabutan ako. Nakita ko ang mga tiyuhin at tiyahin ko, nagtatalo sila. Dapat hindi natin iniwan ang bangkay? Galit na sabi ng isa. Kaya ng gabing iyon, binalot ni Lolo ng puting kumot ang katawan ng pinsan ko. Kinabukasan, agad siyang inilibing, walang patumpik-tumpik. Hindi ko maintindihan noon kung bakit kailangan apurahin. Bata pa kasi ako. Pero ngayon, may hinala na ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang dahilan kung bakit nagsilayo agad ang mga wakwak. Siguro napagtanto rin ng mga wakwak na hindi sila uubra sa baryo ni Lolo. O baka naman, inakala nilang kapwa nila wakwak ang mga tao roon kaya nila nilisan ang lugar? Ang ek-ek. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ko. Ngayon naman, isang kwento ng hilakbot at kilabot. Ang karanasan ko sa ek-ek. Sa mga hindi nakakaalam, ang ek-ek ay isang uri ng aswang na may anyong ibon. Tulad ng wakwak at manananggal, ito'y may malalaking pakpak.
ngunit hindi ito nahahati sa dalawa. Hindi rin ito ordinaryong ibon dahil may mga kamay at paa ito, at ang mga matang tila nagbabaga sa dilim. Isang gabing tahimik kasama ko ang aking Uncle Iki. Pinapunta kami ni Lolo upang magbantay sa sakahan. Halos 1 kilometro ang layo nito mula sa bahay. Malayo sa kabahayan, napapalibutan ng matataas na niyog at masukal na taniman. Pagkatapos ng hapunan, tinawag ako ni Tito. Bit-bit ang ilang gamit. Naglakad kami sa madilim na daan patungo sa kubo sa sakahan. Ang tanging ilaw namin ay ang gasera at ang kaunting sinag ng buwan na sumisilip sa ulap. Pagdating namin, kumuha kami ng makakain, mga kamoteng baging lang. Nagpaapoy kami ng siga mula sa tuyong kahoy at dahon upang maitaboy ang mga lamok. Habang unti-unting humihina ang siga, pumasok na kami sa kubo, handang magpahinga. Pero biglang, ik. Napabalikwas kami. No, matingkad, matinis, at parang bumabalot sa paligid ang tunog ng ik. Hindi ito ordinaryong huni ng ibon, may kung anong nakapanlalamig sa dugo. Talasan mo ang paningin mo, kunin mo ang itak at gasera. Bulong ni Uncle, halatang alerto. Kinabahan ako sa narinig ko. Nasa paligid lang ito. Sinilip namin ang labas, at sa unang tingin ay wala namang kakaiba. Pero nang itinaas ko ang gasera, doon ko siya nakita. Nakaupo ito sa isang matayog na puno ng niyog, aninag lamang ang balangkas nito sa dapitapong liwanag. Matangkad, payat, may mahahabang pakpak na nakatiklop sa likod. Hindi ko maaninag ang mukha, ngunit ramdam kong nakatitig ito sa amin, naghihintay. O Diyos ko, napabulong ako. Dahan-dahan ka lang, huwag kang gumawa ng ingay. Mabilis kaming naghanap ng mahahabang kawayan. Pinatulis ito ni Uncle, parang sandata. Hindi kami natulog buong gabi, kapwa kami handa sa pag-atake nito. Pero matalino ang ek-ek, hindi ito lumapit. Nagpapalipas ng oras, nagmamasid. Naghihintay ng pagkakataong mahuli kami sa hindi inaasahan. Sa bawat ihip ng hangin, tila may bulong na gumagapang sa paligid. Sa bawat kaluskos ng dahon, tila may aninong gumagalaw sa dilim. Hanggang sa nagbukang liwayway. Napagtanto naming hindi ito aalis hanggat hindi kami lumuluwas ng sakahan. Sa madaling araw, pagod at puyat, nagmadali kaming bumalik sa bahay. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang malamig na tingin nito. Sinusundan kami, nang hihinayang marahil sa hindi nito kami nadagit ngayong gabi. Pero alam kong hindi pa ito tapos. Dahil mula sa malayo, sa gilid ng masukal na taniman, muli kong narinig ang matinis na huni nito. Ik. At doon ko napagtantong, babalik pa ito. Abangan ang susunod na kwento, engkanto, kapre, laman lupa at kung ano pang naghihintay sa dilim.